Alright. Hello mga kaibigan, no. Mukhang mas tindi po, no, ang mga pinag-usapan niya yung linggo. Andiyan na po yung about boxing, si General Torre at si Mayor Basti, tapos andyan yung usapin ng baha sa Metro Manila na nagdulot po ng matinding pinsala po, no. Tapos siyempre itong usapin po ng impeachment, no, kung saan nung Friday ng hapon, nagpalabas po ng bagong desisyon po, nagkaroon po ng press conference, decision po about sa kung naging tama ba yung pag-transfer or tawag ito, yung ginawang pag-file po ng impeachment complaint again Vice President Duterte, nga kung saan ay sinabi po ng Supreme Court na ito po ay unconstitutional. So kasi pumasok doon yung 1-year bar ba yun, na parang hindi pwedeng magkaroon ng 2, 3, or 4 na impeachment complaint, no, sa isang pagkakataon. So, kumbaga doon lumabag yung Kongreso. Lumalabas na yung House of Representatives, yung pagtratar nila, no, yung pag-asikaso nila, hindi nasunod ayon sa saligang batas. So, sinabi po ng Supreme Court, majority decision po, no, in bank talagang out of 15 justices, including the Chief Justice, ay talaga namang 13 po, no? 13 ang bumoto, isa yung abstain, isa yung naka-leave, no? On leave. So, yun po, no? Siyempre, pumalag yung Senado kasi sabi naman ng Senado at mga law experts, sabi nga nila, mga legal personalities, no, na dapat hindi yun inano ng Supreme Court kasi nasa konstitusyon na anumang usapin ng impeachment ay kailangan yung Senado lang yung dapat na masusunod. Pero under the Constitution also, sabi naman nila, no, sa lahat po na may mga conflict sa mga batas, no. So kailangan idulog sa Supreme Court as the last resort para pag-aralan kung tama ba ang ginawa ng isang branch ng government like House of Representatives, no? Kasi meron kasi sila itong equal power, ano? House of Representatives, Executive Department, or Legislative Department, or Legislative Department, Executive Department ng Judiciary. So, yun, medyo naging hati ngayon yung opinion, no? Sabi nila na, oy, dapat Senado ang masusunod. Kumbaga, ibig sabihin, magkaroon ng trial, tapos kukesyonan ngayon ng mga judges kung, kayong mga nasa prosecution, may lalatag ba ninyo sa amin kung tama ba ang inyong pag-transmit from the time na final? Sino ba yung mga nag-file nung December 2024? Yung nag-file ba ay trinataran nyo ba yung unang pag-file ng December 2, tapos December 4, tapos mayroon pang pangatlo. Tapos bakit yung pang-apat yung, kumbaga, inano nyo? Nasa na yung una, di ba? Kaya doon nagkaroon ng iba't ibang hinala na mayroong something na hindi talaga dapat. So, kaya nung may nag-file po ng kaso, dinulog ito sa Supreme Court, nag-interpret po ng Korte Suprema, base na rin po sa mga arguments, ebidensya, yun, napag-desisyonan po na may pagkakamali nga talaga yung Senado. Pero sabi po pa rin po ng may mga senador pa rin po na nagbigay po ng kanilang statement na hindi sila papayag. Tuloy pa rin po ang impeachment sa susunod na Lunes, kung hindi man itong Lunes kasi na po ng Pangulo, maybe next Monday or kailan ba yung kanilang pag-resume ng Senado, itutuloy pa rin po talaga nila daw yung impeachment. So, mainit na usapin, mahabang proseso, napakamasalimuot, hindi natin alam kung ano ba talaga. Pero hintayin natin po ang kasunod po ng mga pangyayari po, kaganapan. Basta mga Pilipino, maging mahinahon lang po tayo. So, thank you very much po at magandang araw sa ating lahat. Bye! Thank you.